At sa punto pong ito ay kakausapin na muna natin si Ginoong Relly Bernardo, ang hepe po ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sir, magandang gabi po. Dayan Kirar po ito ng PTV Ulat Bayan. Magandang gabi din po sa inyo, lahat at sa inyo po mga tagapanood. Okay, sir, una po sa lahat, kamusta po ngayon ang lungsod ng Antipolo? May mga lugar pa rin po bang baha? Ma'am, as of now, meron na lang pong mga pockets po doon sa mga tawagin po natin is Lower Antipolo, no? Pero generally po, humupa na po yung baha dito po sa aming lungsod. Ang panahon po ngayon dyan, kamusta po, sir? Ma'am, tuloy po na nabanggit nating kasamahan, no, nandun sa Banaba. Ma'am, medyo makulimlim ngayon at umuulan. Kaya yun na rin po, ma'am, actually yung naging dahilan kung bakit po natin pinatigil muna yung search and retrieval operations po doon sa paghahanap po ng dalawang natitirang kaanak po ng ating mga kasamahan dyan sa Barangay San Luis. Okay. Sir Relly, gusto rin po namin mahingi ang inyong komento dito. Ito pong sa nangyaring landslide, ang balita po namin ay, tama po ba na dati na pong pinapaalis yung mga residente, pinapaalis na po ng LGU doon sa lugar? Kasi nga ito po ay landslide prone area. May mga, tama po ba ito, sir? At may mga lugar pa rin po ba o mga barangay dyan po sa inyong lungsod na kumbagay identified po natin na landslide prone area pero hindi pa rin po umaalis yung mga residente doon, sir? Opo. Tama po kayo dun, ma'am, ano? Although, ano po lang natin, ma'am, yung pong mga namatay po due to landslide, doon po sa isang area po, no, sa Sitio Hinapao, sa Barangay San Jose. Dito po yun, ma'am, nagkapagtala din po ng 3 casualties, 2 teenager po, tsaka isang buntis. Tama po din po kayo, yung pong mga bahay po kung saan sila naninirahan ngayon ay actually sa private property na kung saan sila po ay mga informal settlers. At tama po ulit kayo, ma'am, na ito po, tuwing may ganito pong sama ng panahon, sila rin po yung mga ulit-ulit natin, ma'am, na inililikas at pinapaalalahanan po na humanap na ng permanenteng tahanan. Actually, yun nga po, ilang beses na rin po itong silang inalok ng permanenteng tahanan sa isang relocation center po natin dito sa Antipolo, dito rin po sa Antipolo. Kaso yun po talaga sadyang hindi po sila mga tumutugon or naigagrab yung opportunity na nakakapanghinayang po na humantong po dito na sa pagkawala po ng buhay. Well, nangyari nga po itong insidenteng ito. Well, as of the moment ba, sir, yung ating mga residente, mga informal settlers na sinasabi nating ayaw umalis, ay sila po ba ay na-encourage na ngayon na umalis po at lisanin ng lugar at kumbaga okupuhan yung mga permanenteng tirahan para po sa kanila? Ma'am, ako wala po akong personal po na engagement po sa kanila, pero pinakisuyo po, ma'am, natin dito sa barangay na sila po talaga yung magbantay doon sa area na huwag sanang makabalik pa yung pong mga yung ating mga kababayan dito. Although nalulungkot po tayo dito sa nangyari, pero sana maunawaan din po nila na ito rin po ay para sa kanilang kaligtasan. Alright. Sir, ang pagdating po sa data po ng death toll, mga sugatan at nawawala sa Antipolo City, ano pong numbers po ninyo dito, sir? Apo. So, ma'am, given po yung development kanina, 8 na po yung confirmed na patay po sa Antipolo. 2 po yung missing, at saka 4 po yung reported po na injured. So, ipagpapatuloy po bukas ito pong search and retrieval operation, sir? Yes, ma'am. Opo, definitely po, ma'am. Pina-post lang po muna natin sa ngayon. Siyempre, hindi po natin pwedeng ilagay sa alanganin po yung ating mga responders. Okay. Sir, may mga nagkokomento rin po na ang Antipolo City po ay isang mataas na lugar. Pero nalubog po ito sa baha. Ano po ang inyong komento dito, sir? Opo. Siguro para mas maunawaan lang din po ng ating manonood, hindi naman po yung buong Antipolo, yung pong karanas po talaga ng pagbaha. Ilang bahagi lang po nito, particularly po yung mga daluyan ng tubig, yung mga creeks po at sapa natin, na kung saan base po actually dun po sa rainfall monitoring station ng ating Pag-asa sa Antipolo, nakapagtala po ng mahigit 200 millimeters of rain. Halos kalahati po ito ng volume ng ulan, na ibinuhos po nung Ondoy at saka nung Carina. So kumbaga, makikita po natin, ma'am, talagang itong lakas ng at dami ng ulan po na ito ay naging sapat para po paapawin yung mga daluyan po ng tubig doon sa mga unusual po na mga barangays, no? Kasi isang tinitingnan po din natin dito,
base din po dun sa records po ng ating rainfall monitoring stations, ay nakakonsentrate dun po sa may bandang gitnang bahagi ng Antipolo, na kung saan bibihira po ako po sa 7 taon ko po bilang DRMO ng Antipolo City. Meron po akong mga ilang areas na ngayon lang po na narinig na sila po ay nakaranas ng matinding pagbaha. With that, may mga pinagpaplanuhan po ba tayong mga, kumbaga, any recommendations para mas maging resilient sa baha? Ito pong Antipolo City na nabanggit nyo nga po ay may mga lugar na dating hindi binabaha, ay binabaha po ngayon, sir. Yes, ma'am. Definitely, ma'am, ito pong nangyaring ito ay trigger po namin para i-update po yung aming mga local plans, yung aming DRM plans, kasama po dun yung mga prevention and mitigation plans, mga drainage plans, flood control plans, at saka yung pong aming contingency plan kung saan mas makikita po natin ngayon base po sa pangyayari na pwede palang mangyari itong ganitong kalasing dami ng ulan at ganito kadaming tao po yung maapektuhan. So ito po ay magiging gabay po sa amin sa mga susunod na panahon po. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon, Antipolo CDRMO Chief Ginoong Relly Bernardo.